So, kumusta ulit mga boss? Welcome back na naman po ulit sa pinabagong video natin. Siyempre, yung i-discuss natin ngayon is all about aircon pa din. Since nagre-ready na tayo ngayong summer. Kasi alam natin, 2025 is sobrang init yan. Malamang sa malamang. So, ayun, simulan na kagad natin. So, yung itatopic ko ngayon is kung paano nga ba malaman na yung aircon nyo is kailangan ng ipacheck sa technician or kailangan ng maintenance or kailangan ng ipalinis. Kasi possible, pag hindi kasi naagapan yung mga air condition natin, so nauuwi yan sa pagkasira, di ba? O tapos yung performance nila is pumapangit na. So kaya kailangan nating malaman kung ito bang aircon ko is need na ng maintenance, di ba? Or kahit personal cleaning man yan. So yun yung i-discuss natin ngayon. Start na natin mga boss. So yung number 1 po dyan mga boss, pag yung aircon nyo is naramdaman nyo na yung binubugan niyang hangin is hindi na malamig. So, medyo warm na yung binubuga ng air condition nyo, mapa-split type man yan or window type. So, pagka napansin nyo na medyo warm na yung binubuga, tas hindi na masyadong malamig, although naka 16 degrees naman yan sa pinakamababang temperature niya, tas yun, hindi na siya lumalamig. So, kailangan na po yung mapacheck sa technician, di ba? Mas okay rin kung pasok pa sa warranty yung may air condition nyo, is ipapacheck nyo sa technician na authorized. So, meaning, yung brand na binili nyo, authorized pong tingnan yung aircon nyo. Kasi possible, pag yan nagka-problema, tas nalaman ng pinagbilhan nyo, mabuboy yung warranty. Ngayon, kung hindi naman, kung lapse naman yung warranty, nag-1 taon na yan, so pwede nyo na ipacheck yan kung may kakilala kang technician or may malapit sa inyo na nag-aayos ng aircon or nag-check. Pero kung pasok pa sa warranty, ipacheck nyo mismo dun sa pinagbilhan nyo. Yun yung number 1. So yung pangalawa mga boss, nagkakaroon na yung aircon nyo ng unusual sound. Tapos, mabaho na yung amoy na binubuga ng aircon nyo. Kasi before, pagkabili nyo, diba, tahimik pa siya, tapos mga ilang weeks lang or ilang months lang, ayun, maingay ng aircon. So, mapapansin yung tunog niya is iba na. So, yun, kailangan nating ipa-check yan, kailangan nating malaman kung saan nanggagaling yon. Tapos, kung may naaamoy na kayong kakaiba, mabaho na yung nilalabas, which is, pangit kasi yun, lalo kung may baby, dun sa aircon na pinaglalagyan nyo kasi possible silang magkasakit, magkaubo, magkasipon. So, kailangan niya ng ma-check ng ng mga technician. Tapos, yung pangatlo naman, yung pangatlo dito natin, isa, nagkakaroon ng leak. So, may leaking na yung aircon nyo, tapos nagkakaroon ng moisture actually sa labas ng indoor unit nyo. Mapapansin nyo naman po yan na tumutulo sa indoor unit and then kasi may leak and then nagkakaroon ng moisture. So possible niyan may bara na dun sa tubo or dun sa copper tube nila, something like that. So kailangan niyo nang ipa-check yan sa mga technician po. Kasi yung mga leakage kasi, yung moisture na yan, hindi normal sa isang aircon po yan. So yung aircon dapat wala siyang ganun actually. So possible niyan may problem na dun. Ipa-check niyo na kaagad sa technician. Yung pang-apat naman na sign na kailangan nang ma-check yung aircon nyo ng mga technician is yung aircon nyo is hindi na even yung lamig. So meaning nun, hindi na pantay yung lamig niya sa kwarto, which is before, pantay naman. Yung lamig niya is even naman. Kahit saang part ka ng kwarto mo, is yung lamig niya is okay. Tapos mga after several months lang or weeks lang, biglang nagtaka kasi yung lamig ng aircon mo hindi na siya even. Pag nasa isang side ka, warm yung pakiramdam mo. Pag andito ka sa baba, malamig, di ba? So, hindi kasi po pwedeng ganon. So, dapat yung isang air condition, lalo kung sakto naman talaga, yung horsepower niya dun sa kwarto, dapat yung lamig talaga niyan is even siya. Ngayon, kung hindi even yung lamig ng aircon dun sa kwarto nyo, possible may problem yung aircon nyo. Ipa-check nyo na din yan sa mga technician nyo. Yung panglima natin, ito possible to sa papasok to sa mga non-inverter na aircon. Window type man yan or split type. Kung kung yung aircon nyo is frequently siya nag-on and off, mararamdaman mo yun kasi bubukas yung compressor, mamamatay yung compressor, maya't maya magbubukas naman mga ilang minuto lang, di ba? So, nagiging on and off frequently yung compressor ng aircon mo, which is maririnig mo yan. So, hindi normal yon kasi dapat yung interval ng isang aircon medyo matagal yan na mag-on saka mag-off. Pero to kasi, yung on and off situation kasi ng compressor,
pumapasok lang to sa non-inverter ng mga aircon. Kasi, on-and-off pa yung ano nila. On-and-off pa yung operation ng mga non-inverter aircon. Kasi pag inverter kasi, hindi na namamatay yung compressor ng inverter. So, mag-on yan, magvavary na lang yung palo ng compressor, nagme-maintain na lang. So, hindi siya nag-o-off. Kaya yung number 5 na to is pasok lang to actually sa non-inverter. Pag frequently nag-on and off, pa-check nyo na sa technician yan, possible may problem yung aircon yung mga boss. Yung number 6 natin, ito, medyo ano to, parang worst case scenario ng akatatoy kasi, di ba ngayong summer, so napapadalas yung paggamit natin ng aircon, no? Napapadalas yung gamit natin ng aircon. Tapos, biglang tag-ulan na, tapos gumamit ka pa ng air condition. Gumagamit ka ng air condition. Tapos, parang, yung bill nyo sa kuryente actually, same pa din. Same pa din nung summer versus sa tag-ulan na ngayon. Kahit yung paggamit mo is limited na. Since tag-ulan na, kaya limited na yung pag-access mo ng aircon o yung paggamit mo ng aircon. Kaso napansin mo, yung bill mo ng summer, tapos yung bill mo nung nagtag-ulan na is halos same lang. Which is nabawasan yung paggamit ng aircon mo. So meaning nun, kahit counting beses ka lang gumamit ng aircon sa isang araw, masyadong mataas yung bill mo. Di ba? Wala namang nadagdag na appliances. So, possible nun, ang may cost nun is yung aircon. So, possible yun may sira. Kaya pansinin nyo po yung mga bill nyo, lalo tayo sa Pilipinas, sobrang taas ng singil sa kuryente. Di ba? Yun yung number 6. Yung last natin, yung number 7, actually ito dapat basic lang to. Pag yung aircon unit nyo is medyo luma na, may katagalan na talaga na ginagamit, so, mas kailangan nila ng matinding maintenance yan. Di ba? Mas kailangan. Para kung gusto nyo tumagal pa yan, ayaw nyo papalitan. Di ba? Kasi okay pa naman, gumagana pa naman. So, mas maigi yung ano nito, yung pag-check ng technician, mas madalas. Di ba? Kasi kahit naman old yung aircon, tas nagpapalamig pa naman, tas ayaw nyo palitan. Which is okay pa naman yan, di ba? So, ugaliin nyo na lang ipalinis yan or ipacheck sa technician para mas tumagal pa siya ng konti, di ba? Although kung ako sa inyo, dapat kung sobrang tagalan ng aircon, palitan nyo na yan. Di ba? Ganun lang. So, yun. So, yun yung mga ano natin. Yun yung mga kailangan nating malaman na kailangan nang ipacheck sa mga technician yung isang aircon nyo. Lalo ngayong summer na. So, yung diniscuss ko pong yun is para sa ano yun? Para sa lahat ng aircon. Mapa-window type man yan, or split type man yan, inverter man yan, or non-inverter man yan. So, pasok po lahat ng binanggit ko dun sa mga air condition na yun. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo kahit papano. Napaka-simple ng video natin. Sana may natutunan po kayo. And then, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na aking gagawin. Especially ngayong summer. Yun lamang. Peace out.